at sa mga kapatid natin sa ibang bansa na sumusubaybay din po sa atin kahit dito sa Zoom at sa ating pong Facebook Live at sa YouTube po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula ang ating pong paninilay, ang ating pagdarasal po, syempre sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pero bago po tayo papasok sa ating pong panibagong pag-aaral at pagninilay po, kailangan po natin balikan ang ating pong mga napag-usapan, ang ating pong mga natutunan last week. Kaya po, ang parokya ng mga Bible Apostles na magiging pong guest po sa atin, at tutulong po sa atin sa iba't iba mga bahagi ng ating pong Biblical Spirituality Weekly ay walang iba kundi ang St. Joseph Parish po dyan lang po sa Gagalangin Tondo po. So ang una po na mag-share at ang magbibigay po sa ating ang summary ng last week's reflection ay si Sister Alice Castro. Good evening po, Sis Alice. Evening po. Dito na po kami. Okay po. Ang nakaraang linggo po na exposition ni Father Aldo ay ang nagtatalakay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo, the presentation of the Lord in the temple. Sa tradisyon ng simbahan, ito rin ang tinatawag na Candelaria, ang araw ng pagbabasbas ng kandila. Sa unang talata ng Ebanghelyo, nasasaad ng sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis. Ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Ayon po kay Father Adok, alam po natin itong ritual of purification na nakaugat pa sa lumang tipan. At ito ang ginawa ng Birhen Maria at ni San Jose ayon sa aklat ng Leviticus chapter 12. Kung ang isang babae ay manganganak na lalaki, 7 araw siyang ituturing na marumi. Tulad din ng panahon na ang isang babae ay mayroong menstrual period. Sapagkat ayon sa Biblia, ang dugo ay buhay. Siya ay tinatagasan ng dugo. Ibig sabihin, lumalabas sa kanya ang buhay. Ngunit ang panganganak naman ng isang babae sa sanggol na lalaki, hindi ibig sabihin na lumabas sa kanya ang buhay, kundi bagkus nagkaroon ng buhay. Gayunpaman, ayon sa aklat ng Leviticus, 7 araw siyang magiging marumi. At sa pagdating ng 8 araw, siya ay malinis na. At doon din ang ginaganap na pagtutuli na naganap sa ating Panginoong Hesus at pagbibigay ng pangalan. Ngunit pagkatapos noon, kailangan pa rin ang 33 araw na paghihintay para ituring na malinis. Kahit naghintay pa rin ang mahal na ina at San Jose. Sabi nga ni Father Ado, ang 40 days ay simbolo ng purification. Alam natin, 40 days and 40 nights nagpaulan ng Diyos upang madalisay sa kasalanan ang bagong sangkatauhan sa pamamagitan ni Noah. Gayun din, ang 40 years, dinalisay ang Israel bago sila pumasok sa lupang pangako. 40 araw na natili si Moises sa bundok ng Sinai bilang bayan ng alipin na nakapagtipan sa Diyos bago ang bayan ng Israel ay maging bayan ng Diyos. Kaya nga, ang 40 araw ng paghahanda at pagdadalisay na bago dalhin ng mahal na ina at San Jose ang sanggol na si Jesus sa templo. Sinundan ito ng tanong ni Father Ado na bakit dinadala ang sanggol or firstborn sa templo. Sabi sa Ebanghelyo natin, sabi sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki
ay sa akin, itatalaga sa Panginoon. At ito rin ang nakaugat sa lumang tipan sa Exodus chapter 13. Ibukod para sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, sapagkat akin ang panganay ng Israel, maging tao man o hayop. Nag-alay din sila ng handog na magkapares na bato-bato at pares na ibon kalapati. Napakahalaga ang pag-aalay ng panganay sapagkat kung ating babasahin sa bagong tipan, si Hesu Kristo ang panganay, ngunit siya rin ang unang bunga. Ayon sa Colosas chapter 1 verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. At ayon naman sa John chapter 1 verses 1 to 3, siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng paglilikha. At sa Corinto chapter 1 verse 15 to 20, siya ang first fruit. Ang ibig sabihin, unang bunga ng lahat ng nahimlay sa kamatayan. Bakit si Jesus ang unang bunga? Ang paliwanag ni Father Ado, ayon sa kanya, sapagkat si Jesucristo din ang kauna-unahang lumabas sa kamatayan at muling nabuhay. Dagdag pa ni Father Ado, ang pananampalataya, unang-una, para tayo ay maniwala na tayo ay nilikha dahil kay Jesucristo at tayo rin ay may karapatan tumawid sa kamatayan at tungo sa muling pagkabuhay. Sa pagpapatuloy ni Father Ado, totoo ring mangyayari sa araw na tayo mahihimlay at tayo rin ay muling bubuhayin ng Diyos. Araw-araw sa buhay natin ay mayroon ding kamatayan. Hindi kamatayang pisikal. Ang tawag dito ay ontological death. Karanasan na nakamamatay. Kaya't sinasabi natin, pag may masakit na salita, para tayong namamatay. Mabigat na suliranin, krisis sa pamilya, para tayong namamatay. Ngunit ang salitang ito ay napakahalaga dahil mayroon lumabas sa kamatayan at mayroon ding muling nabuhay. Sa taon ngayon ng Jubileo, tayo ngayon ang mga pilgrims of hope. Naglalakbay, may daladalang pag-asa. Totoo, tayo ay minsan nalugmok, ngunit sa ating pag-asa, tayo ay bumabangon. Nadapa, ngunit tumatayo. Nanghihina, muling lumalakas. Naliligaw, natatagpuan muli ang landas pabalik. Sa pagpapatuloy ng ating ebanghelyo, nang ialay ng mahal na Birhen Maria at San Jose sa templo si Jesus, may isang tao doon sa Jerusalem. Ang pangalan ay Simeon. Isang matuwid na tao na may takot sa Diyos. Naghihintay sa katubusan ng Diyos. Sumasa kanya ang Espiritu Santo. Sinabi ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Ito ay isang mabuting balita. Ito po. I think po. Ito ay isang... Alice po. Opo. Opo, ibigyan po natin ng pagkakataon po sa opening prayer dahil po medyo mahaba po yung inyong summary. Sobrang kompleto kayo. Ano po, parang talaga nagustuhan niyo po yung exposition ni Father Ado, kaya sinabi niyo po sa amin na opo, marami yes po, salamat po Sister Alice Maraming po. salamat po. Opo, God bless you po talaga. Very Opo. attentive po kayo na student po natin. Thank you so much po. Magpatuloy po ang ating pong opening prayer. Andiyan po, katabi po silang tatlo. So, buti naman, they are always together in the Bible Apostolate ng St. Joseph. So, ang mag-opening prayer po ay si Brother Neil Gumapak po. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay umupo at damhin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Lord God,
Maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob ninyo sa amin upang kami magsama-samang pagnilayan ang inyong mga mabubuting balita na nagbibigay buhay at pag-asa sa bawat isa sa amin. Biyayaan niyo kami ng sapat na talino, pangunawa at pagmamahalan upang lalong tumimo sa mga puso't isipan ng bawat isa sa amin ang bawat salita at pangungusap na manggagaling sa inyong banal na Biblia. O banal na Espiritu Santo, bukal ng liwanag, liwanagan mo po kami. O banal na Espiritu Santo, bukal ng liwanag, liwanagan mo po kami. Sabay-sabay po tayo. O banal na Espiritu Santo, bukal ng liwanag, liwanagan mo po kami. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Joseph, Pray for us. in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. So ngayon tayo po ay hilingin po ang tulong ng banal na Espiritu at tayo po ay manalangin sa pamagitan ng awitin. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon natin mapakinggan ang Ebanghelyo na babasahin po sa atin po ni Sis Josie Belmonte de la Cruz. Muted pa po kayo.
Di po namin mapakinggan si Sis Josie. Lapit po kayo. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas, chapter 1, chapter 5, verse Opo. Sis Josie, Sis Alice po, pagka pwede po lumapit po at tanggalin po yung Bluetooth para ano siya. Yan po. Lapitan niyo po siya para mas malinaw po. Okay na po. Okay, very good. Oo. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang aming ginawa nila, at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat halos lumubog na ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nagilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Ganun din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na salip na mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod sila kay Hesukristo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ka namin, Panginoong Panginoong Hesukristo. Jesucristo. Maraming salamat po, Sister Josie. At ngayon po tayo po ay magpatuloy po sa ating pagninilay sa pamamagitan ng isang awitin. Poong Jesus, nawa'y ikawan mo ang hangad ko. Biyayang mata mo na luminaw pa at mag-ibayo bawat araw. Pagkakita ko sa'yo, gawing wagas, pagsunod sa iyong mga bakas, gawing wagas, paglingkod sa iyo hanggang wakas. Nawa'y ang ibig ko, gawin ang ibig mo, nang sa kapwa ko maging katulad mo. Poong Jesus, nawa'y itulot mo ang hiling ko. Biyayang mata mo na lumalim pa at mag-ibayo bawat araw.
gawing wagas, maglingkod sa'yo hanggang wakas. Naway ang ibig mo, gawin ang ibig mo, nang sa kapwa ko maging katulad mo. Ngayon po magpapatuloy po yung ating pagninilay sa pamamagitan ng dalawa pong shares po natin na galing po din sa parokya ng St. Joseph. At sila po ay dalawang kabataan. So ang una po mag-share po para sa atin ay si Brother Lawrence Messina. Well, andito po sa Zoom pero ang nakalagay kasi dalawan po siyang pangalan, di ba? James. Ayan. Hello po, Lawrence. Welcome po. You can share na po. Hello po, sister. Good evening po. Uy, yung paa mo, babe. Ako nga po pala si Lawrence Messina from St. Joseph, Gagalangin. Currently, parish youth coordinator po namin. And kakasalian din po ng Bible Youth Camp. Naging MBA Youth Coordinator na din po as per Tita Alice Castro. And ang aking natutunan o nabasa sa Ebanghelyo na binasa ni Tita Josie kanina ay ang hope does not disappoint. Ang galing lang ni Lord dahil sa kabila ng kawalan natin ng pag-asa, siya ang kasagutan sa buhay natin ngayon. Ituon natin ang ating mga puso at isip kay Lord. O kaya sa Panginoon dahil yun ang number one nating sandata sa mga anumang problema, anumang sakuna na dumating sa buhay natin. And yung number one ko po is hope does not disappoint. And number two, yung faith natin. Yung faith po natin, isa ito sa mabilis natin mawalan. Kasi konting magkaroon lang po tayo ng problema na mabigat, may sakit po tayo na malala, mawawalan po tayo ng faith kasi sasabihin natin, Lord, bakit naman po ganyan, ganyan, di ba po? Hindi po natin naiiwasan magtanong kay Lord kung bakit nagkakaroon tayo ng challenges na mabibigat. And isa dun po yung doubt kasi nga kung ano-ano naisip natin sa ating mga buhay-buhay, physically, mentally, and spiritually din po. And kaya kung mawawalan tayo ng number 1 and 2 sa aking nabanggit kanina, para tayong lulubog kasi wala tayong dalang sandata para lumutang sa pagmamahal ni Jesus. And number 3 po is kagaya nga ng taon ngayon ay taon ng Jubileo ng Pag-asa o Pilgrims of Hope. Isa ito sa magandang mithiin ng bawat tao dahil ito ay number 1 nating daladala saan man, anuman, at kanino man. Kahit anong unos man ang dumating sa atin, kahit magaan o mabigat, huwag mawala ng pag-asa. Kagaya nga nung sinabi sa Ebanghelyo, nawawalan sila ng pag-asa dahil wala sila nakukuhang isda. And sabi ni Jesus, ihagis mo muli. Pero pagkahagis nila, sandamakmak at punong-puno yung barko ng isda. And sabi pa nga po sa kanta, pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang iniisip. Yan ang panghawakan natin dahil ito ang ating kailangan. Hope does not disappoint. Magpakatatag ang lahat ng may tiwala sa Panginoon. For live by faith, not by sight. And yun lang po for that. May God be praised. Maraming salamat, Lawrence. So, isa po sa, yung katulad sinabi niya, isa sa mga kabataan na nag-attend, nag-participate at hanggang ngayon, very active po sa Biblical Apostolate. So, ang susunod po na mag-share ay si Robelyn Polo. I think she's there also. Andyan siya. Good evening. Good evening po.
Introduce ko po muna sa inyo before ako mag-start sa salita. Ako po si Radeline Polo, 18 years old po, and kaka-join ko lang din po as MBA Youth sa St. Joseph Galalangin po. To be honest po, medyo natagalan po ako bago maintindihan yung gospel natin, and ilang beses ko rin pong ulitin na binasa yun bago maintindihan ng tuluyan po. My first thought about the gospel po was, it is all about just a miracle of Jesus po. And while my second thought po is, it was introducing a follower of Jesus po. Pero at some point po, I stumbled upon a deeper meaning po sa gospel na pinapalaganap po natin ngayon. Some people po ay para silang si Simon, na kahit po nawawalan na po sila ng pag-asa, susundin pa rin po nila si Jesus kasi nga po, naniniwala po sila kay Jesus. Yung iba naman po para pong si Jesus po, patuloy pa rin po silang nagpapatawad po kahit po tinataboy sila ng mga tao. And naniniwala din po ako na may mga ganitong tao po talaga na nag-exist kasi kahit po ako minsan, on my dark days po, napapatanong na lang din po ako minsan sa sarili ko, deserve ko po ba yung pagmamahal ni God? Or deserve ko po ba? Kung dapat po bang patawarin niya ako? Pero since sa tulong po ng mga tao sa paligid ko po, I realize din po na wala pong tao na undeserving ng love ni God. No one is undeserving of God's grace po. Tinaboy ni Simon si Jesus, pero instead po na lumayo si Jesus, sinabi niya po na wag pong mag-alala si Simon. Kasi nga po, yung mga oras na yun, yung mga tao niya po yung pagsisilbihan niya. On my own perspective po, sinasabi po ni Jesus na hindi siya dapat mangamba. Dahil sa mga oras na yun po ay napatawad niya na po si Simon sa mga kasalanan niya. And ang kailangan niya na lang po gawin sa oras na yun is pagsilbihan nga po yung mga tao. And just like Simon po, I know that the Lord has forgiven me already po, and all I need to do now is to serve, because by serving His people po, I am also serving God po. And for that, may God be pleased. Thank you po. Salamat, Rodeline. God bless you. Thank you sa inyong dalawa at sa buong parokya ng St. Joseph. Gagalangin po. At ngayon tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pagninilay, pag-aaral, pagiging busog sa salita ng Diyos. So ngayon po si Father Ado po ay mag-share po sa ating yung kanyang exposition tungkol sa gospel, ikalimang gospel ng karaniwang pala. Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na Bible Apostles, sa mga Bible Coordinators, mga kasama natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pati na ng ibang bansa. May nabasa nga ako galing sa Israel, mayroon pa sa UAE, no? Mayroon pa raw sa US. No? Salamat dahil itong munting ministeryo natin, yung ating ministry ay nakakaabot, no, ng pagbibigay konsolasyon, dala ng salita ng Diyos sa ating mga kapatid, no, lalo na sa malalayo, nag-iisa ngayon, maaring pagod o kaya naman ay maaring nasa mababang sitwasyon ng buhay, no. Kaya nga hindi po biro itong ginagawa natin kung hindi paglilingkod, no, sa ating maraming kapatid, no. At sa atin din, sapagkat sa tuwing tayo ay nagninilay ng salita ng Diyos, unang-una tayo yung tumatanggap ng buhay, no. Kaya nga salamat sa ating host parish ngayon, no, kasi every week merong nag-host, no. Ngayon po ang ating mga kapatid sa St. Joseph Gagalangin, Tondo, no. Na-assign po ako diyan nung bagong pari pa lang ako, at masaya ang parokya ng Gagalangin, no. Kaya nga kamusta lahat tayo diyan, no? Okay, ngayon po ang ating ebanghelyo ay unang-una ay napakaganda. No, kaya nga tinatawag nating Biblical Spirituality Weekly. Hindi lang natin pinapaliwanag kung ano yung ebanghelyo, kung hindi ano ba yung kaugnay nito sa ating espiritualidad, no, sa ating buhay. Ngayon linawin po natin, no, sa unang bahagi ng ebanghelyo, sa unang verse, sabi nasa lawa ng Genesaret si Jesus. No? Sa kaalaman lang po nating lahat, no, mga Bible Apostles, Coordinators, sa bagong tipan, lalo na sa ebanghelyo, ang lawa ng Genesaret ay parehas lang sa Sea of Tiberias, no? Dagat ng Tiberias, at sa lawa ng Galilea. Kapag nababasa po natin yon, Genesaret,
Tiberias, Galilea, iisang lugar lang po iyon, no? Kaya nga nandun lang sila sa lawa na yun, no? At sabi rito, nakita ni Jesucristo merong dalawang bangkang nakadaong, no, doon sa pampang, at yung mga mangingisda ay naghuhugas na ng lambat, no? At alam natin ang mga mangingisda, ang hanap buhay nila ay pangingisda, no? Pero malalim po ang ibig sabihin ng salitang hanap buhay, no? Ang hanap buhay ay hindi lang trabaho na para magkaroon ng pera. Sa literal na kahulugan, ang hanap buhay ay paghahanap ng buhay. Paghahanap ng ikabubuhay, no? Kaya nga, kung mayroon silang huling isda, meron silang buhay at may buhay silang madadala sa kanilang tahanan. Wala silang huli, wala silang buhay na madadala sa kanilang tahanan. Kaya ngayong ating mga hanap buhay ay totoong paghahanap ng buhay sapagkat ito yung nagbibigay sa ating ng buhay pisikal o material, no? Kaya nga sila ay naghuhugas na ng lambat. At makikita natin sa binasa nating ebanghelyo, naghuhugas sila ng lambat pero sila ay malungkot, bigo, dahil uuwi sila sa kanilang bahay na walang daladalang buhay, no? Wala silang daladalang buhay, sila ay bigo, pagod, hungkag, no? Bakit hungkag? Kasi walang laman yung mga lambat, no, na kanilang ginamit. Okay, kaya nga nandun sila sa ganoong tagpo, no, sa ganoong tagpo ng kabiguan, kapaguran, ng kawalan noong sila ay tawagin ni Hesukristo. No, sabi ni Hesukristo kay Simon, iusog mo nga yung iyong bangka doon sa tubig, no? At uupo ako para magturo, no, sa mga tao. Isipin natin kung ikaw si Simon, buong magdamag ka ng nagpagod, wala kang huli, pagod na pagod ka na, patang-pata na yung katawan, isa na lang ang gusto mong gawin, umuwi ka na at magpahinga. No, total wala ka namang buhay na madadala sa pamilya, walang huli. Ngayon merong isang guro na uutusan ka pa, no? Ang gusto mo na lang matulog, sabi ni Jesus, hindi, wag ka munang umuwi. Gagamitin ko muna yung bangka mo. Sa normal na tao, syempre meron ka nang maiisip na sino ba to? No? Pinapagawa, hindi niya ba naiintindihan yung kalagayan ko? Parang medyo maiinis tayo kung tayo yung nasa kalagayan ng Simon. Pero sumunod naman siya, no? Ngayon, noong natapos na si Jesucristo, hindi natin alam kung ilang minuto, kung ilang oras na nagturo si Jesucristo. Siguro inip na yung mga mangingisda. Kailan ba matatapos to? Napakahaba naman. Di ba? Para sa ating mga misa, sa mga misa natin sa parokya, pag medyo mahaba na yung homily ni Father, tingin na ng tingin yung mga tao sa rilo. No, di ba? Kailan ba matatapos to si Father? Gusto ko nang umuwi, manonood na ako ng Batang Quiapo. O kaya naman, gusto ko na umuwi kasi papanoorin ko pa yung Netflix. Parang gano'n, no? Parang gusto na nilang umuwi. Pero si Jesucristo ay nandun pa at nagsasalita. Ngayon, pagkatapos magsalita ni Jesucristo, akala nila tapos na. Pero inutusan pa sila ni Jesucristo. Di ba? Makikita natin, sabi rito sa Ebanghelyo, pagkatapos niya magsalita, sinabi niya kay Simon, no? Dalin mo sa malalim na bahagi ng tubig ang bangka at ihagis mo ang lambat. At ito ay kakaiba, no? Sapagkat ang mga mangingisda, unang-una ay hindi nangingisda sa liwanag ng araw. No, ito yung mga ekspertong mangingisda at ito sila Simon Pedro, alam na alam nila ang takbo ng tubig at ang kilos ng mga isda, no? Tapos ipinapahagis pa ni Jesucristo doon sa malalim na bahagi, no? Sabi ng mga eksperto sa pangingisda, mahirap mangisda sa araw. Bakit? Kasi yung mga isda ay nakikita nila yung lambat na ihahagis at makakaiwas sila roon. O, kaya nga, kung maliwanag, kitang-kita ng mga isda yung babagsak na lambat sa kanila at makakaiwas sila. Ibig sabihin, mahirap makahuli ng isda sa liwanag ng araw. Pangalawa, ang mga isda ay naghahanap ng pagkain sa dilim ng gabi. Doon sila kumikilos, doon sila mas active. No, kaya nga doon din sila nahuhuli. Bakit sa liwanag ng gabi? Kasi kapag madilim ang kalangitan, madilim din sa ilalim ng tubig. Ibig sabihin yung mga predator, yung mga malalaking isda o yung mga iba pang mga
nilikha doon sa ilalim ng tubig, hindi sila basta-basta mahuhuli at makakain. Kaya nga ang kilos ng isda ay sa gabi, sa dilim. Nakaiwas sila sa predator na tao, makaiwas sila sa lambat, makakaiwas din sila sa predator sa ilalim ng tubig. Pangatlo, ang mga isda ay pumupunta sa surface, sa ibabaw ng tubig sa gabi. Sapagkat yung oxygen sa yung lamig ay mas maayos. Sa gabi, mas malamig. Sa bayang Israel ay mainit, kaya nga yung tubig ay mainit din. Kaya nag-i-stay yung mga isda sa ilalim ng tubig para malamig. At sa gabi sila ay pumupunta sa medyo mababaw. Kaya nga alam ito ng mga mangingisda at doon sila naghahagis ng lambat para hulihin ang mga isda. No, pero umaga na, no? Alam na alam nila Simon Pedro, mga ekspertong mangingisda ito, na wala na silang mahuhuli. Higit sa lahat, pinapahagis pa doon sa malalim na bahagi. Sa malalim na bahagi ay imposibleng makahuli ng isda. Dahil yung lambat ay hindi aabot sa malalim na bahagi at umaga, hindi aabutin yung mga isda ron. Kaya nga sabi ng isang nagkomento rito, sabi niya, the command of Jesus defies all logic. Na parang wala na sa tamang lohika yung pinapagawa ni Jesucristo sa kanila. No, pero ganun pa man, sabi ni Simon Pedro, Guro, buong magdamag po kaming nagpagod at wala kaming huli. Doon sa salita ni Simon Pedro yun ay merong sama ng loob. Di ba? Sinasabi nga natin kanina, maaaring pagod na siya. Pero hindi lang yun. No? Sa likod ng salita ni Simon Pedro, maaaring sinasabi niya, hindi ka naman mangingisda karpintero ka. Kami ang mangingisda. No? Kami ang nakakaalam ng buhay pangingisda. No, kaya nga, kaming mga ekspertong mangingisda, buong magdamag na kaming nanghuli, wala kaming huli. Bakit para ano pa? Pero sabi ni Simon Pedro, sige, dahil sinabi mo, ihahagis namin ang lambat. Siguro maring sinasabi ni Simon Pedro, sige nga, tignan natin kung anong mangyayari. Kasi kapag hinagis namin yung lambat at wala ring huli, mapapahiya ka. No? Kasi kami ang nakakaalam ng buhay na ito, hindi mo alam ang buhay na ito. Kami ang mga ngisda, ikaw ay taga Nazaret na karpintero. Pero hinagis din ni Simon Pedro yung lambat. No? Ngayon, mahalaga ito sa ating buhay, mga kapatid. No? Kasi itong ibanghelyong ito ay sa ating lahat. Dahil tayong lahat ay naghahagis ng lambat kung saan-saan para maghanap ng buhay. Merong mga taong naghahagis ng lambat sa trabaho, yung mga kabataan naghahagis ng lambat sa pag-aaral, sa mga relasyon, boyfriend, girlfriend. Yung iba naman ay naghahagis ng lambat sa mga samahan. No, para lang makakuha tayo ng buhay. Anong ibig sabihin makakuha ng buhay? Yung maramdaman mong buhay ka, kaya mo ginagawa yung mga bagay na yun. At uuwi ka sa bahay nyo, sa tahanan ninyo, maligaya ka dahil may dala kang buhay, may nakuha kang buhay. Pero kadalasan, katulad ditong mga mangingisdang ito, tapos na yung oras, huli na ang lahat, pagod, bigo, wala pa ring buhay. At ito'y karanasan nating lahat. Maaring sumubok na sa iba't ibang relasyon, pero umuwing luhaan. Yung iba naman sumubok no, na magtrabaho, magpunyagi, maghanap ng pera, pero pag-retire wala pa ring ipon. No? Parang yung buong pinagpaguran niya ng napakaraming taon, no, ay para bang lambat na walang nahuli. Ngayon ay bigo at nalulungkot. Tapos na. Wala nang pag-asa. Umaga na. Tapos na yung pagtatrabaho. Katulad nila Simon Pedro, wala na kaming magagawa. Yung iba naman, hinahagis yung lambat no, sa pag-aayos ng pamilya, pagpapalaki ng mga anak. No, ayun yung kinukuhanan ng buhay. Pero umuwi isang araw yung anak na babae, halimbawa, buntis. No, makikita mo yung kabiguan ng mga magulang. O kaya naman yung isang anak na lalaki ay nalulung sa masamang barkada at droga, no, parang biglang nawalan ng buhay yung mga magulang. At ganun din tayo kahit kaming mga pare. Minsan may mga paring nadidepress kasi naghahagis din ng lambat ang mga pare. Baka itong proyektong ito ay maayos, maganda, makakatulong sa parokya. No, para mabigyan naman ako ng konsolasyon at buhay.
Pero minsan yung mga pari pagod na rin dahil wala namang huli. Yung mga programa wala namang pumupunta. 'Di ba? Mga street masses wala naman, no? Yung mga tao ng simbahan lang ang nandun, yung mga tao ron sa pinuntahan ay wala rin. No, maraming kabiguan ng tao. Marami tayong kabiguan. No, ito yung simbolo ng paghahagis ng lambat kung saan-saan. At dito nadatnan ng Panginoong Hesukristo sila Simon Pedro. At sa ebanghelyong ito, maaari ngayong gabi ay tayo ay dinatnan din ng Panginoon sa ganitong kalagayan. Maaari ngayong gabi tayo ay pagod. Kasi buong maghapon ay hinagis natin yung lambat kung saan-saan. Nagbabakasakaling makakakuha ng buhay, kaunting kaligayahan, higit sa lahat, ang buhay ay galing sa pag-ibig. Baka sakaling makakuha ako ng pag-ibig ng magmamahal sa akin, maghahagis ako ng lambat. At ito ay nakakapagod. No, minsan marami tayong ginagawa para lang mapansin, sa madaling salita, mahalin ng ibang tao. Pero minsan umuwi tayo, mag-isa sa bahay, gabi na, pagod, bigo. Tignan natin yung lambat natin. Walang huli, walang buhay, walang pag-ibig, walang kaligayahan. At maaring ngayong gabi, ito yung sitwasyon ng bawat isa sa atin. Pero dumadating ang Panginoon, sabi ng Panginoon, "Psst, wait." Ang Panginoon, sandali lang. Pumalaot ka pa. Ayoko na, Panginoon, pagod na ako. Di ba, ito na yung taong bigo. Ayaw na, ayoko na. No, try once more. Ayoko na, Panginoon, ayoko nang masaktan uli. No, ayoko nang mabigo uli. Ayoko nang maulit yung nangyari. Sabi ng Panginoon, hindi. Ihagis mo yung lambat. Ngayon itong salitang ito, mga Bible apostles, mga kapatid, ay mahalaga. Dahil sa puntong ito, parang sinasabi ng Panginoon, hinagis mo yung lambat mo kung saan mo gusto at wala kang nakuhang buhay. Pero ngayon ako ang nagsasabi sa iyo kung saan mo dapat ihagis yung lambat. Hindi na ikaw, ako na. Kasi alam ko yung kalagayan mo. At nung sumunod si Simon Pedro at yung mga kasama niya, di ba? Kahit imposible nang makahuli ng isda sa ganong oras ng araw, sa malalim na lugar, na bahagi ng tubig, napuno yung kanilang lambat, halos nga mapunit eh. At doon sila nagulantang, no? Parang napahiya sila. Di ba, sinasabi natin kanina, iniisip na itong mga mangingisda, karpintero ka, kami ang mga mangingisda. Kami ang nakakaalam ng buhay na ito. Bakit ka ba nanghihimasok? Minsan parang tayo sila Simon Pedro. Parang sinasabi natin sa Diyos, ako ang nakakaalam ng buhay ko. Ako ang nakakaalam ng diskarte, kung paano liligaya, kung paano makakakuha ng pag-ibig at pagmamahal. Huwag kang manghimasok, Panginoon. Pero gusto nang manghimasok ng Panginoon sa buhay natin kasi nga bigo nga tayo, hungkag, pagod. Kaya nga gusto niya nang makialam, hindi dahil pakialamero ang Diyos, kundi dahil mahal niya tayo. Kaya sabi ng Panginoon, sa oras na ito, ako ang magsasabi kung saan mo dapat ihagis. Ngayon maganda, sa Latin, ginamit ito ni Pope John Paul II itong salitang ito. Sabi ni Pope John Paul II, ihagis mo sa malalim, duc in altum. Ihagis mo sa malalim na bahagi ang lambat. Ang ibig sabihin, baka kaya wala tayong huli, naghahanap tayo ng buhay sa mababaw. At alam natin yung kahulugan ng mababaw. Mga mababaw na kaligayahan, mga mababaw na gawain, mga gawaing walang lalim o mga gawaing walang kahulugan. At ang isa pang ibig sabihin ng mababaw, isang taong nabubuhay lang sa panglabas, sa ibabaw, at hindi umaabot sa malalim sa kanyang kalooban. Isang taong nabubuhay sa laman, sa katawan, kaligayahan ng katawan, doon niya hinahagis ang lambat. Pero totoo, kapag hinagis natin ng hinagis yung lambat, naghanap ng buhay sa mababaw. Yung kalooban, yung kailaliman natin, doon sa malalim natin ay hungkag. Walang huli. At doon bigo ang tao. Doon tayo bigo. No, kaya nga sinasabi ng Panginoon, anak, ngayon tuturuan kita kung saan ihagis yung lambat. Doon sa mas malalim. Para bang sinasabi sa atin ng Panginoon,
tignan mo yung mas malalim, hindi yung mababaw. At ano ba ibig sabihin ng mas malalim at doon mo ihagit yung lambat? Yung mga pinakamahalaga, the essentials, the fundamentals, the primary, hindi yung secondary. Baka kasi naghahagis tayo ng lambat sa mga sekundaring pangangailangan lang ng tao. Pero sabi ng Panginoon, ihagis mo yung sa lambat doon sa totoong pangangailangan. Ihagis mo yung lambat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang lugar kung saan tayo tinatawag ni Jesucristong ihagis ang ating lambat. Doon tayo maghanap ng buhay sa kalooban ng Diyos. Ayun yung malalim. Ngayon ang tanong, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos kailanman ay hindi mababaw. Dahil ang kalooban ng Diyos, hindi niya iniisip yung mga mabababaw na kaligayahan. Yung mga kasiyahang panglabas. Ang kalooban ng Diyos ay nagbibigay sigla doon sa pinakamalalim sa tao, sa ating puso, sa ating kaluluwa, at sa ating espiritu. Para bang sinasabi ng Panginoon, mga Bible Apostles, mga kapatid, ngayon sa Biblical Spirituality Weekly, pagod ka, hungkag, bigo ngayong gabing ito. Baka naman sa mababaw mo hinagis yung lambat. Ngayong gabi, may pagkakataon pa. Ihagis yung lambat sa malalim upang mapuno yung kailaliman at yung kaibuturan ng totoo nating pagkatao. Mabusog ang ating puso, ang ating kaluluwa at ang ating espiritu. Kaya nga pwede nating sabihin, ang pagninilay ng salita ng Diyos ay paghahagis ng lambat sa malalim na bahagi. Dahil ang gusto nating punuan ay hindi yung panlabas, kung hindi yung panloob. Kaya nga, makikita natin, nung nakahuli sila ng napakaraming isda, kailangan na nilang tawagin yung mga kasama nila. Dahil yung buhay na nakuha nila, hanap buhay, at nag-uumapaw yung isda, yung buhay na nakuha nila, kailangan nilang ibahagi sa iba. At ito'y mahalaga sa mission natin, mga Bible Apostles, mga kapatid. Kapag nalaman na natin kung saan dapat ihagis yung lambat, alam na natin yung kalooban ng Diyos sa atin, at tayo ay napupunuan na ng buhay, ang biyaya ng Diyos ay palaging nag-uumapaw, sumusobra. Hindi dahil gustong paapawin ng Diyos at pasobrahin at masayang. Hindi. Binibigyan tayo ng maraming biyaya ng Diyos, spiritual. No? Kahit pa nga physical, kahit pa nga material, kapag pumasok tayo sa kalooban niya. Bakit? Para tawagin natin yung iba at bahaginan sila. Ito ang nangyari rito sa ebanghelyong ito. Hindi sumapat yung kanilang bangka, yung kanilang lambat, kailangan nilang ibahagi yung huli. Ulitin ko, ang hanap buhay ay paghahanap ng buhay. Sa tagpong ito, nag-uumapaw yung buhay na nakuha nila, kaya ibinahagi nila yung buhay. Kaya nga, di ba, ang tanong ng maraming tao sa atin, lalo na sa Ministry on Biblical Apostolate, noong January, ang dami-dami yung ginawa. Ngayon, may mga formation pa kayo, may mga activities pa. Hindi ba kayo napapagod? Isa lang ang sagot doon. Isa lang ang sagot doon. Hindi kami napapagod kasi nag-uumapaw yung nasasalok naming buhay. Kaya kailangan naming ibahagi ito sa iba. At ito yung mission natin, ha? At ayun ang gusto ng Panginoon. Kung ano man yung buhay na natatanggap natin, na huwag tayong magkasya at sarilinin natin. Tawagin daw natin yung iba. Kaya nga, di ba? Palagi natin binibigyan ng diin kahit si Cardinal nung ating commissioning, di ba? Sabi, puntahan nyo yung iba. Pumunta kayo sa mga bahay-bahay. Dahil maaring kailangan nila ng buhay na natitikman natin. No? At pagkatapos nun, si Pedro ay lumuhod sa harapan ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin sapagkat ako ay isang makasalanan. Kanina iniisip natin, di ba, na maaaring si Pedro ay naiinis na sa Panginoon. Pagod na siya, gusto niya nang matulog, pinalaot pa siya. Mangingisda siya, eksperto siya sa dagat, inuutusan siya ng isang karpintero. Siguro baka may judgment si Pedro sa Panginoon, no? Kaya nga nung hinagis niya yung lambat, maaaring iniisip ni Pedro, sige nga, ihagis ko yung lambat para mapahiya ka. Pero nakita niya yung katotohanan. Nagduda siya sa Panginoon. Doon sa salita niya,
na Panginoon, magdamag kaming nagtrabaho, wala kaming nahuli, sa likod nun ay pagdududa. Kaya lumuhod si Pedro, sinabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin. Ako'y isang makasalanan. Parang sinasabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin, nagduda ako sa iyo. Nagduda ako sa kapangyarihan mo. Pero anong sagot ni Jesucristo? Binigyan ba ng diin ni Jesucristo yung kahinaan, kasalanan ni Pedro? Hindi na ipinansin yun ni Jesucristo. Ang sabi lang ni Jesucristo, simula ngayon, iba na ang gawain mo. Hindi ka na manghuhuli ng isda sa dagat kung hindi manghuhuli ka na, mangingisda ka na ng tao. At itong sinabi ni Jesucristong ito ay mahalaga. Sa lumang tipan, ang tubig ay larawan ng kamatayan. Di ba yung tubig nung panahon ni Noah, yung dagat na pula na pumatay sa mga Ehipsyo. No? Kaya nga para sa mga Israelita, ang tubig ay isang nakakatakot na lugar, lugar ng kamatayan. Ang ibig sabihin dito na mangingisda ka ng mga tao ay ilalabas mo yung mga tao na nasa kamatayan. Nasa ilalim ng tubig, nalulunod. At ito na ang misyon ng mga apostol, ito rin ang misyon natin. Ano ba yung kamatayan? Yung kamatayan ay yung karanasan din nila Pedro, bigo, pagod, hungkag. Ayun ang totoong kamatayan. Doon nalulunod ang maraming tao. Sa malalim na kalungkutan na yun. Kaya nga buhay pa, parang patay na. Sabi ni Jesucristo, ngayon mangingisda ka na ng tao. Kung ano yung naranasan mo, kung paano ka nakakuha ng buhay nung sumunod ka sa kalooban ng Diyos, ayun din ang gagawin mo. Ilalabas mo yung mga taong ito sa kamatayan at bibigyan sila ng buhay. At ito ay simbolismo rin ng binyag. Alam ba natin mga kapatid, no? Alam naman natin ito na ang binyag ay simbolo ng paglubog sa tubig, tanda ng kamatayan, at pag-ahon mula sa tubig, tanda ng muling pagkabuhay. No? Kaya nga sinasabi rito ni Jesucristo, no? Isinusugo ko kayo. Parang yun sa Matthew chapter 28, no? Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ibig sabihin ng binyagan sila ay iparana sa kanila na totoo may kamatayan sa tubig pero may pag-ahon din. Hindi nalulunod ang sumusunod sa Panginoon. No? Kaya nga itong ibanghelyong ito, uulitin ko, ay isang napakagandang ibanghelyo. Sapagkat ngayong gabi ay tinatanong tayo ng Panginoon, may laman ba yung lambat mo? Wala bang huli yung lambat mo? Ituturo ko sa iyo kung saan dapat ihagis yung lambat. At kung ikaw ay makakuha ng maraming buhay, ang iyong misyon ay ibahagi ang buhay na ito sa mga walang buhay. At ito ang ibig sabihin ng mamamalakaya ng tao. Yung mga taong walang buhay, yung mga taong nasa ilalim ng kamatayan ng tubig na nakakalunod, iaahon at ilalabas. Kaya nga mga kapatid, unang-una, sa gabing ito, tayo ang sumasalok ng buhay sa pagninilay sa ebanghelyong ito. Sana bukas, kung ano man yung natanggap nating buhay ngayon, sana ay mag-umapaw at ibahagi sa iba. Ngayon po ay itataas natin ang ating mga panalangin sa Panginoon. Yung mga nais magtaas ng panalangin, pwede po kayong mag-unmute sa inyong Zoom at itaas ang panalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, nawa Panginoon, gabayan mo kami at bigyan ng grasya at tatagpin po. Nagabayan kami kung saan namin dapat ihagis ang mga lambat namin, Panginoon, kung saan kami magtataya. Nawa Panginoon, ang mga tao rin po na nalulungkot, na hindi po alam kung saan sila makakakuha ng buhay. Gabayan niyo po kami, ilapit niyo po kami sa mga taong iyon na nangangailangan ng tulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming Yun ang panalangin. aming panalangin. Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ng iyong salita, ito po sana ay maibahagi namin unang-una sa aming mga pamilya upang kami po ay sama-samang magkaroon ng buhay na masagana at ito po ay maibahagi namin sa iba
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa bawat hagis ng lambat sa aming pang-araw-araw na buhay, naway lagi niyo po kaming babantayan, lagi niyo po kaming aalagaan. Nung sa araw-araw na aming pangangailangan ay meron po kaming mahuhuli. Ito po ay pinapagpasalamat namin sa inyo at marubdob na pinapanalangin na lagi niyo po kaming babantayan at bibigyan ng inyong grasya. Panginoon, nananalangin po kami sa inyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, pinapanalangin po namin ang lahat ng may sakit. Sana po maramdaman nila ang yakap niyo na iyon ay tanda ng gusto niyo silang magbalik sa inyo. Tulungan mo po kaming makapaglingkod sa inyo kahit na kami ay di karapat-dapat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito sa panalangin itinuro ng iyong anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Ngayon po, announcement na po tayo. Yes po, Tere. Good evening, Tere. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nanonood po sa ating Facebook at saka dito po kasama po natin sa Zoom. So maraming salamat po ulit sa parokya po ng St. Joseph Parish Kagalangin para po sa pag-volunteer po sa ating biblical spirituality natin ngayong linggo. Pero para po sa ating monthly formation and meeting para po sa buwan po ng Pebrero, magkita-kita po tayo sa February 15, 9 a.m. po hanggang alas 12 po ng tanghali sa Multipurpose Hall, First Building sa San Carlos Seminary. So sabi po ni Sister, baka medyo malito po kayo. Kapag doon na po kayo papasok po sa pinaka-entrance po na hindi na po kayo bababa, aakit lang po kayo ng second floor. Pero pag pababa po kayo, doon po kayo manggagaling. Third floor po yung venue po natin sa darating po na February 15. So huwag niyo po kalimutan magdala ng Biblia at saka personal notebook niyo po para po sa note-taking sa matututunan po natin sa araw po na iyon. Ayan po, so meron po kami running list ng mga confirmed attendees po. So kindly update na lang po para sa mga parokya na dadalo po sa araw na yon. Ayun lang po. So Sister, baka may nakalimutan po ako. Wala naman po. I think that's all. And then, sana po lahat po tayo ay a-attend po sa ating pong formation dahil po makaroon po tayo ng parang ano siya, workshop na paano po tayo magbabahay-bahay po sa ating mga parokya. Alam po natin na marami po sa inyo ay gumagawa na po ng apostolate nito, pero mas maganda na tayo po lahat makaroon po ng kaalaman na nag-practice po para pwede na po tayo magbahay-bahay po with the Word of God po sa ating mga kapatid, sa ating mga parokya. Yun lang po, Father Ado po, baka may madadagdag. Okay, para sa mga kabataan, naka-receive ako ng invitation na pwede tayong sinakulo. No? Ayun daw, ang mga kabataan ini-invite, bibigay namin yung invitation. No? Ito ay parang coordination ng Ministry on Biblical Apostolate ng isang EVTN, no? Parang TV network. No? At yung isa pa nating kapatid na Bible Apostle. Ngayon mga kabataan ang iniimbita para raw makapag-record netong sinakulo at ma-share sa lahat ng mga parokya, no, na gusto para meron silang pagninilay sa mahal na araw, no. At itatry din po natin na makakuha sana tayo ng mga sharers ng ng 7 last word para i-record din natin, no. At para i-share din natin sa Holy Week, no? Marami po tayong ginagawa, no? Kasi nga isa sa mission natin ay yung media evangelization, no?
kailangan nating mag-appear sa media, ginagawa yung mission natin. Sana po pag-usapan natin ito sa lalong madaling panahon, no, para makita natin kung sinong yung mga gustong mag-share. No? Halimbawa, si Tere gustong mag-share dun sa 7 Last Word. No? Si Sister Alice pwede mag-share sa 7 Last Word. I-record po natin. No? At ilalagay natin sa social media. Tignan po natin kung sino kasi may mga auditions daw. No? Okay, kaya nga magmi-meeting yung mga youth coordinator sa Sabado. No, siguro itong mga punto na ito ang mga dapat pag-usapan din. Ngayon po sa March, meron po tayong Lenten Recollection, March 15. Calendar nyo na po, 9 to 12 noon. Yung lugar pa, to be announced yung lugar. And then sa March din po, bibigay natin yung specific date dahil mag-outreach tayo, no, doon sa mga bata, no, na may sakit sa Missionaries of Charity. No? Nakikipag-coordinate po si Sister Lacey sa kila Sister Alice, no, kay Sister Jules, no, sa Espiritu Santo, saka sa mga madre sa Missionaries of Charity. No? Mag-outreach po tayo ron. Dadalhin natin yung mga kailangan nila, kung ano yung pwede natin gawin. Higit sa lahat, dadalhin natin yung consolation of the Word of God doon sa mga bata. Okay po, wala na po ba tayong idadagdag? O sige po, magkita-kita po tayo sa susunod na Martes, no, sa ating Biblical Spirituality Week. Ngayon po, tanggapin po natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo Amen. kayong taglay ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Good Thank you po. evening. God bless you po. Good evening sa lahat. Salamat Good sa evening daw po. mga taga St. Joseph. Thank you, thank you. God Thank you po, bless you. sister. Thank you po. Oh, nice to see you. Bye-bye. Ay, ang dami ninyo doon. Parang tatlo-tatlo. May nakaupo sa baba. Oo nga. Ayan, si Bia ba? May multo, joke. Thank you po. See you po. See you next Martes. God bless you po. Ay, si Mama Mary. Ay, hindi pala si Tito Joey. Bye.